Good day mga koys. So ngayon ang ating pag-uusapan ay itong rain or shine ni last two painters kung saan ay nakakuha na nga sa wakas ng kanilang kauna-unahang panalo dito sa PBA Commissioner's Cup. At ang kanilang rookie na si Keith Dato ay di umano na kulam. Ito ang ating pag-uusapan sa video natin ito. Ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humihingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat. So kagabi nga mga koys, kalaban itong Blackwater Busing ay nakakuha na nga sa wakas ng panalo itong kupunan ng rain or shine last two painters sa pangunguna nga dito ng kanilang rookie na si Adrian Nocom na umiscore ng 14 points. So ito yung pangalawang games pa lang ni Adrian Nocom dito nga sa kupunan ng rain or shine last two painters. Ngunit dito nga mga koys ay malaki nga ang tiwala ni Coach Ying Giao dahil sa magandang ipinapakita nitong kanilang rookie na si Adrian Nocom, na tinulungan naman ito mga koys ni Andre Karakot at saka yung kanilang bagong import na si Treadwell kung saan halos sumiscore ito ng triple double, 14 points, 18 rebounds at 7 assists. At nakita rin natin ang pagbabalik ng veteranong si Jim Shiap dito nga sa rain or shine last two painters na nag-ambag naman ng 6 points. Samantala para naman sa Blackwater Busing ay nasayang naman mga koys ang performance nitong si Chris Ortiz na umiscore ng 46 points at saka 9 rebounds. Dahil nga dito mga koys ay dalawa lang sa mga player o local players nito nga Blackwater Busing ang umiscore ng double digit. Ito nga ay si Riz Suerte na mayroong 12 points at saka itong si Troy Rosario na mayroong 10 points. So silang tatlo nga lang dito nga mga koys ang mayroong double digit scoring dito nga sa Blackwater Busing, itong si Coach Jeff Carriaso na nakatikim na ng 5 sunod na talo nga itong kanilang team na Blackwater Busing. So dito naman mga koys, itong rain or shine last two painters ay napakaswerte dito sa kanilang bagong recruit na player, itong si Adrian Nocom, na malaki nga ang potential para dito sa rain or shine last two painters dahil nakakapag-ambag agad dito ng maganda dito sa depensa at saka opensiba ng rain or shine last two painters. Ito yung pangalawang games pa lang itong si Adrian Nocom, subalit nabibigyan nga ito ng magandang minuto nitong si Coach Ying Giao dahil sa maganda nga ang ipinapakita nitong si Adrian Nocom dito sa kanyang bagong kupunan dito sa PBA. Ito yung rain or shine last two painters. Alam naman natin mga koys na pag nabigyan ka ng tiwala nitong si Coach Ying Giao ay sigurado maganda nga ang magiging kakalabasan ng iyong career dito sa PBA dahil itong si Coach Ying Giao ay lahat na rorotate niya yung mga player niya dito. Kaya lang dito nga mga koys ay inabot naman ng malas din itong kupunan ng rain or shine last two painters dahil hindi nga nakapaglaro dyan itong sila Gian Mamuyak, Bobelga at itong si Keith Dato. So ngayon mga koys ay tumuho dito na tayo kay Keith Dato kung saan ay nabalita nga na itong si Keith Dato ay nagkaroon ng problema nga sa pangatawan at ito nga ay sinasabi na hindi nga normal. So itong 4th overall pick ng rain or shine last two painters na si Keith Dato ay maganda nga ang ipinakita nito sa kanyang debut games dito sa rain or shine last two painters kung saan ay umiscore ito ng 16 points at 5 rebounds na mayroon pang 2 assist. At ang kagandahan nga dito mga koy sa big man na to ay magaling ito rin pumasa at may 3-point shot din ito sa labas. So ito naman mga koy ang balita nga ng Spin.ph ni Sir Jerry Ramos na kulam nga daw itong si Keith Dato dahil sa hindi nga maipaliwanag itong kanyang nararamdaman sa katawan, itong illnesses nga niya ngayon. So ayon nga dito sa artikulo na yan mga koys ng Spin.ph, ito nga yung sinasabi nilang nakulam nga itong si Keith Dato. So ito yung kulam mga koys, kung naniniwala kayo, ito yung galing mismo sa mga influence ng mga indigenous forces katulad ng mga Diwindi, itong mga demons, itong mga evil spirits nga mga koys. So yung pinipoint nga dito mga koys, ito yung mga health condition or supernatural causes of person ailment. So ito nga mga koys, yung hindi nga sinasabi ni Coach Ying Giao na hindi nga maipaliwanag itong sakit ni Keith Dato dahil pagdating nga daw dito sa practices mga koys ay okay naman itong si Keith Dato
at nakakapag-practice nga ito sa kanila. Ito yung nakakapagtaka ayon kay Coach Ying Giao, sa tinagal-tagal na nga daw niya sa pagko-coach. Ngayon nga lang daw siya naka-experience ng ganito sa isang player na okay naman pagdating sa practice, pero pagdating sa malapit na ang laban ay nagkakaroon na ito ng hindi maipaliwanag na sakit. So yun ang sinasabi ni Coach Ying Giao patungkol nga dito sa kanilang rookie na si Keith Dato, na maganda nga ito ang pinakita sana dito sa kanyang debut game sa Rain or Shine Elasto Painters. So kayo mga coach, naniniwala ba kayo dito sa sinasabing kulam, yung mga ganyang mga supernatural forces na nakakapekto sa katawan ng tao? So kung naniniwala ba kayo dito sa mga ganitong klase ng sakit na sa tao, yung mga kulam na ganyan? So ano bang dahilan bakit magkakaroon ng makukulam itong si Keith Dato? Ito yung malaking katanungan nga mga coach. So hindi lang ba siya dito hiyang sa Pilipinas, o ano ba yung naging problema? So yun ang mga katanungan mga coach ngayon. Ngayong balita na yan patungkol nga dyan sa sinasabing nakulam nga itong si Keith Dato. Kaya ilang games na rin natin itong hindi nga natin nakikita dito sa uniforme ng Rain or Shine Elasto Painters, na alam natin mga coach ay malaki nga ang inaasahan na magiging ambag nitong si Keith Dato dito sa kupunan ng Rain or Shine Elasto Painters, na ngayon nga sa wakas ay nakakuha na nga ito ng panalo sa 5 games nga nila. So yun ang makagandahan nga dito nga mga coach, sa mayroon ng panalo itong Rain or Shine Elasto Painters. So ito naman mga coach yung highlight play nitong si Keith Dato, yung kanyang debut games. So kung mapapansin natin mga coach, maganda nga ang touch nitong big man ng Rain or Shine Elasto Painters, at napakasipag pa itong bumaba katulad yan mga coach, at saka nakakapag-penetrate siya sa loob. So maganda nga ang nilalaro nito, katulad naman ito mga coach, marunong din sa itong pumasa at saka umiscreen. So yan, ngayon pa ipapasa yan sa kanya mga coach, may tira sa labas. Yan ang gusto ni Coach Ying Giao, yung mga ganyang klase ng big man na may tiwala sa sarili na tumira sa labas. Kaya yun ang malaking factor para dito kay Keith Dato dito sa kanyang arsenal dito nga sa PBE, dahil hindi lahat ng big man ay nakakatira dito sa labas. So itong si Keith Dato 6'7" itong mga coach, mayroon itong tira sa labas at nakakapag-penetrate din ito sa loob. So ito nga mga coach, may maganda talaga ang shooting form niya pagdating dito sa labas. Kaya nga mga coach, kung mapapansin natin, maganda nga ang kanyang naging performance sa kanyang debut games dito sa PBE. Sa katunayan nga mga coach, itong si Keith Dato ang nangunguna ngayon sa high score dito sa mga rookie nitong 2023 PBA rookie draft. Pangalawa dyan si Rivero, at saka yung isa nilang teammates ngayon yung itong si Adrian Nocombs. So sana nga mga coach, gumaling na nga itong si Keith Dato, at saka magtuloy-tuloy naman ang panalo nitong Rain or Shine Elasto Painters. So maraming salamat mga coach, God bless you all, bye bye.